Hello Pag-ibig members! It's me, Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Sasagutin natin tong comment ng viewer ko na si Sir Arniel. Sabi niya, Ma'am, paano po lakihan ang contribution sa Pag-ibig Fund? Actually, mabilis lang po siya, guys. Kapag ikaw ay employed, ang gagawin mo lang po, gagawa ka lang ng request letter na para sa lakihan ang iyong Pag-ibig contributions. Let's say for example, kasi ngayon 'di ba, ang minimum contribution sa Pag-ibig Fund sa employee ay 200 pesos, tapos ang employer share is 200 pesos din. So ang gagawin mo lang kung gusto mong taasan ng mas mahigit pa sa 200 ang contributions mo, gawa ka ng request letter, isasabit mo yun sa HR nyo or payroll nyo. Ilalagay mo lang doon, Ma'am, may I request, tataasan ko yung contributions ng aking Pag-ibig Fund from 200 pesos to 1,000 pesos monthly. Kapag ganun po at nag-umpisa na binawasan ka na ng ganung amount na HR sa iyong payroll, no? So, ang lalabas po niya na contributions mo monthly, ganyan na. Employee share, 1,000 pesos. Employer share, 200 pesos. Yan. So, baka magtaka kayo, Ma'am, bakit 200 lang ka-employer? Hindi ba idodoble yung contributions? Hindi po. Si Pag-ibig Fund, hindi yan katulad kay SSS, guys, na idodoble, no? Ita times 2 kung magkano yung binawas doon kay employee share. Sa Pag-ibig Fund, kung magkano lang yung required na minimum ni Pag-ibig sa sharing ni employer, mananatili lang yun doon. Pero ikaw bilang employee, pwede ka mag-request na taasan ang ibabawas sa'yo sa salary mo para sa iyong employee share sa Pag-ibig contributions. So, ganyan yung lalabas na contributions mo monthly. 1,000 employee share, 200 employer share. Sa mga voluntary member naman dyan, madali lang din, guys. Di ba pag nagbabayad tayo, let's say for example, ako every time magbayad ako sa GCash, may amount naman doon. Ikaw na bahalang maglagay doon. Gawin mo bang 500 yan? 1,000? So, depende na rin sa'yo, voluntary member, kung magkano yung amount na i-remit mo sa iyong Pag-ibig contributions, regular savings, monthly. Maganda yung plano mo, sir, yung nagko-comment na tataasan ang contributions mo sa Pag-ibig. Kasi ang taas din ng dividend dyan. Tsaka nakikita natin yung tinubo ng pera natin. At higit sa lahat, mawi-withdraw natin yan. Hindi yan katulad kay PhilHealth na thank you na lang. Diba? Si Pag-ibig Fund, pagdating mo ng iyong retirement age, mawi-withdraw mo lahat ng contributions mo doon plus the dividends. I-imagine kung ilang years kang nagko-contribute dyan tapos wala kang pinabayaang loan. Diba? Napaka, responsible mo sa Pag-ibig contributions. 1,000 monthly. Palagay natin ilang dekada ka magko-contribute dyan. So, pagdating ng retirement age mo, may makukuha kang Provident Fund sa SSS, ay sa Pag-ibig Fund, tapos sa SSS naman, ikaw ay magma-monthly pension din. Ipaano kapag mag-avail ka ng 18 months advance sa SSS? So, malaki din yun. 18 months advance, plus ang makukuha mong Provident claim sa Pag-ibig, di ba? So, ang laki. Malaki yung meron kang paggagamitan ng pera once nakuha mo yun, guys. Kumbaga, magagamit mo siya kapag meron kang pinaplanong business pag ikaw ay magre-retire nasa iyong trabaho. Alright, Pag-ibig members, that's all for my video for today. Thank you so much for watching, everyone. God bless you all.